rin sila tumitigil. Meron namang karakter ang bibira. Sabihin natin na sa majority sila. Pero hindi ito pinapansin eh. Oo, actually hindi siya in good terms sa mga kasama niya eh. Bakit? Sabi ni Aling Ledesma, hindi rin niya alam. Barangay Hall na 4th story. Yung ilang milyon yun, no? 19? 19 million, 19 million. Baka mapanggit ko lang. Barangay 313. 313, oo. Oo. Hindi ko malaman, ano yung banat nila kay BP Sara? Ito yan, ipapakita ko sa inyo. Saan ba yun? Ito yan eh. Ayun, panay banat nga nila. Sige. Kung banata nila di ba? Yung mga squad room, banata nila. Overprice. Bakit ngayon? Imbestigahan mo yung sarili mo. 19 million yun. Durog. Binabagit sa atin sa mga comment ng mga kababayan natin na malaking barangay hall to eh. Ang pagkakaalam ko yung second floor, binanggit sa atin na parang daycare. Tapos yung baba, parang may mga burulan sa Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Itong si Putol sa impeachment ni BP Sara. Sino ho ang magsasalita ngayon? Naku, bakit kaya atat na atat? Sa bagay, sabi ng Aling Ledesma, may pangarap din daw to pagdating ng araw. Baka makatulong kung halimbawa ma-impeach si BP Sara, malakang tsansa ng mama. Hindi natin alam mga kasama dahil kung ano yung mga kahinatnan. Kasi maraming naghahangad maging Pangulo eh. Diba? Isipin nyo mga grandstanding sa impeachment. Di naman makasagot sa Senado. Ayun ang balita rito. Diba? Pansinin nyo. Pag mga usapin na mga maliliit na tao, sabi ni Aling Ledesma, grandstand. Humahataw. Pero pag malalaki na, hindi natin alam ha. Sabi ni Aling Ledesma yan. Ito usapin ha. Pagtalakay sa hurdisyon sa impeachment. Iginit ni Senator Bato. At mamaya-maya, babalasahin. Sino nakakilala kay General Sukat? Mag-comment kayo. Ngayon, ito maririnig nyo mga kasama. Ibang klase. Talagang durog. Ito si Chihuahua. Wow! Makakarinig kayo. Ang lakas mong bumira kay BP Sara. Tapos yung lugar mo. Ganyan ang makikita at malalaman ng tao. Pantakin yung, oy! Hindi lang yung 4th floor na katabi ng school ang merong ganong problema. Mamaya, may papakita ako sa inyo, anak ng Tipaklong. Ongoing project. Bangketa pa rin. Lakas yung dumurobo. Kahit bawal. Sige lang kayo ng sige. Eto, simulan natin at magandang talakayan natin. Pero bago ang lahat, siyempre mag-like ka muna, share mo na rin, at mag-subscribe ka. I-bell all nyo pa nakakatanggap ka ng notification araw-araw. Pasok mo! Ano yan, Robin? Inihayag ni Senator Raffy Tulfo na nais niyang matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang mabigyan daw ito ng pagkakataon na mailahad ang kanyang panig hinggil sa mga paratang laban sa kanya. Gustong-gusto ko matuloy ang impeachment trial, mas maganda di ba ma-clear niya yung name niya sa pamamagitan ng pagdepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya, paliwanag niya sa kanyang press conference. Mariin din niyang sinabi na tutol siya sa pagbasura sa impeachment case ng walang trial. Aniya, maganda na magkaroon ng tsansa si VP Sara na madepensahan ang sarili niya, kasi for now sinasabi niya nga na inosente siya, so let her prove it. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente siya sa pamamagitan ng trial. Pero, hindi naman natanong ni Tulfo kung legal ba o dumaan sa tamang proseso ang pagsasampa ng impeachment. Yun lang. Doon lang ako nalungkot. Dapat kasi tanong-tanong din pag may time. Kaya di ba, kaya nga ibinalik. Dahil hindi nga nakitang may pagkatama. Ibig sabihin, may problema sa 1, 2, 3
Bakit ginam kagad sa number 4? Tapos ito ngayon. Sabi ni Aling Madrina dito, bira kayo ng bira. Gusto nyo matuloy? Ano na hong petsa ngayon? Petsa de peligro na ngayon, ha? Ay, petsa, sahod pala ng isang araw. Oo, petsa na ho ng 17 ng Hulyo. Malapit na ho ang 28 ng Hulyo. So, titignan natin kung ano ang mangyayari kasi wala na ho yung 19 Congress. Ano pa yung binabalandra nila? Puro impeachment kayo, impeachment. Ang totoong problema ng bayan, yun ang solusyonan nyo. Ngayon, meron pa nababalita. Ano ba sabi doon? Hindi ko pa nakuha yung konkretong usapin . Pero, ang nakita ko lang doon sa balita na yon, yung 20% tax doon sa bangko o savings, ay hindi ko alam kung ano yung kahinatnan yan. Kung ano ba yung maganda sa hindi maganda. Maganda ba yan para doon sa mga depositor at hindi ba yan maganda doon sa mga depositor? Doon naman sa simpleng tao na nakapag-deposit lang dahil sa payroll, ano kaya implikasyon nito? Kayo mga kasama, ano yung pananaw nyo dito sa panukala na, alam nyo yun, 20% tax doon sa mga depositor? Alamin na natin kung ano yung mga usapin dyan. Pero siyempre, ito mga pag-uusap dito patungkol sa impeachment, hindi pa rin sila tumitigil. Meron namang karakter ang bibira. Sabihin natin na sa majority sila. Pero hindi ito pinapansin . Actually, hindi siya in good terms sa mga kasama niya . Bakit? Sabi ni Aling Ledesma, hindi rin niya alam. Di ba dapat bago mag-proceed sa trial sumunod muna sa batas ang HOR? Kasi ngayon pa lang hindi na nila masagot agad ang Supreme Court sa hinihiling timeline sa pagsasampa nito. Well, kaya baka gusto nilang matuloy ang impeachment dahil may pera dito. Ayon kasi sa isang ulat ay, maaaring makatipid ng milyon-milyon ang gobyerno sa pampublikong pondo kung magdedesisyon ng Korte Suprema na ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ng kanyang tagapagsalita noong Miyerkules. Sa isang press briefing, sinabi ni OVP spokesperson na si Ruth Costello na hinihintay ng kampo ni Duterte ang desisyon ng mataas na hukuman na tutukuyin ang kanilang mga susunod na hakbang sa napipintong impeachment trial. Kung sinabi ng Korte Suprema na hindi na kailangan dahil dapat i-dismiss ito for technical reasons or whatever reason that the court gives, if it's for the impeachment trial, that's fine, the Vice President is ready, aniya ni Costello. Tama. Kung hindi, kung sasabihin ng Korte Suprema na hindi ito madinig sa ngayon, napakaswerte talaga natin bilang isang bansa dahil milyon-milyong pera ang matitipid natin sa paglilitis na technically defective from... Tama naman, di ba? Usapin kasi dyan, pondo na naman. Di ba? Bumili sila ng robe, nakasettle lahat, pagkain yung mga magjujuri, pagkain ng mga bakulaw, at meron pa yung marami, pondo ng bayan na usapin dyan. Pero kung wala na impeachment na yan, yung trial na sinasabi, malaking bagay. Malaking matitipid. Kaso ang problema, hindi natin alam kung saan naman napupunta yung pagtitipid na yan. Ano pa ang usapin ngayon? Napakadami. Bakbak pa rin sila ng bakbak kay BP Sara. Meron pa rin bagong karakter ang umuusod. Umuusbong pala. Sino siya? Sino siya? Ibang klase. Ngayon lang siya nagsasalita. Ngayon, bakit? Ang pangarap ko ay maging presidente. Ayan sabi ni Aling Ledesma. Siguro mataas ang pangarap ng mama. No? Dahil alam niya, alam din ng mga bakulaw, walang tatalo kay BP Sara. Ito ay hadlang. Doon sa mga naghahangad maging leader o maging presidente ng bansa pagdating na 2028. Alam nyo, sa tansya nyo, kayo ho. Dahil kayo ay laging nakakapanood dito sa mama na ito. Sa tansya nyo, mananalo ito kay BP Sara kung sakaling tatakbo at kakalabanin si BP. Kayo. Type nyo sa comment section. At sa tansya nyo, kung hindi naman manalo, ano kaya ang kahat na natahantungan? Diba? Yun lang naman ang mga katanungan. Sir naman, kung ako sa inyo, sir, para gumanda pa ang karir nyo. Alam ko maraming naniniwala sa inyo . Sabi nila, maraming naniniwala sa inyo lalo na sa programa nyo.
So, kung kayo ho ay papanig, pwede kayong magbisi, pwede kayong, nasa magandang pag-uusap naman yan eh. Pero kung babatikusin nyo, at kayo pa ang, mangunguna para ipagpatulan trial, nako. For sure, sabi ni Aling Ledesma, maraming magagalit. Yun ang sabi ni Aling Ledesma. Kayo ba mga kasama, magagalit din ba kayo kung sakali na ito ay umeksena at magkaroon ng boses patungkol dito sa impeachment trial ni Bibi Sara? Ano ang magiging reaction nyo dito? Type nyo sa comment section. At pagtalakay sa jurisdiction sa impeachment case, ito na, giniit na ni Senator Bato. Kasi naman, ayon tantanan yung impeachment na yan. Wala kayong kasawa-sawa. Puro impeachment nasa utak nyo. Ano mangyayari niyan? Sagot! Asher, may sapat na bang suporta si Senator Bato sa plano niyang paghahain ng motion? Wala pang kinukumpirma si Senador Ronald Bato de la Rosa kung may iba ng mga senador na sumusuporta doon sa kanyang planong paghahain ng motion na layong talakayin ang issue ng jurisdiction sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Bato de la Rosa, sa pagsisimula ng Senado sa 20th Congress ay tatayo muna ang mga miyembro ng upper chamber bilang mga senador at hindi agad diretsong senator judges ng impeachment court. Sa unang araw ng sesyon sa July 28, isasagawa muna ang ceremonial opening ng Senado kung saan hihahalal ang Senate President. Okay, July 28. So, ano kaya ang kahahantungan nito? Sila ay magsisimula at sana katigan ng ibang senador yung motion ni Senador Bato na wala ng trial na mangyari, i-dismiss automatiko para wala ng pag-usapan. Kahit sino naman nakakaalam, maraming nakakaintindi na itong binibintang nila kay Bibi Sara, pamumulitika. Diba? Ayaw nilang tantanan. Sumagot na ang COA. Sinagot sila ng COA. Pero ang giit nila, kailangan daw magpaliwanag. Kung wala naman daw tinatago, bakit magtatago? Kung wala naman daw kinakatakot, wala namang anomalya, bakit hindi magsalita? Nak ng tipaklong. Abangan nyo. Kung matuloy man yan, sabi ni Aling Ledesma, handa nyo yung mga sagot nyo dahil yung ating Bibi Sara ay puno na ng ebidensya. Ito nga, yung COA nga, ayaw nila paniwalaan. Diba? Nakakawindang sila. Tuloy. Dito ang pagtatalaga ng committee chairmanship at mga inihaing panukala ng bagong hanay ng mga senador. Sa dami ng dapat gawin na una nang inihayag ni Senador Joel Villanueva na 4 hanggang 6 na senador na ang sumang-ayon sa isang hindi formal na pag-uusap na sa August 4 pa magko-convene ang impeachment court. Hindi naman tutol si De La Rosa dito. Wala akong problema sa dates. I can go with any date that they want, but sabi ko nga lang, before we start to convene the impeachment court of the 20th Congress, ay i-bring up ko muna sa plenaryo ng Senado yung issue on jurisdiction. Tama. Expect niyo yan. Wala nang jurisdiction sa 20th Congress. Tinapos na noong 19th Congress. Yan ang motion ni Senador Bato. Tama nga naman. Ano yung pag-uusapan nyo sa 20th Congress? Na-file ba? Sino ang nag-file? Nire-file ba? Sino ang mga nag-file nito? Ang kasagutan dito, pag nire-file yan, tapos ang maliligayang araw nyo. May ban na 1 year. Abangan nyo 2026. Diba? Ano na naman? Meron naman kayong paandar, 2026, Abangan nyo. Ano na may kakaso nyo? Ganyan ulit. Woo! Puro impeachment, puro impeachment. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, payag siyang ihain ang motion para talakayan ang issue ng jurisdiction sa impeachment court kung hindi man ito papayagan gawin sa plenaryo. Ngunit binigyan din ng mamabatas na walang prohibisyon sa kanya na magbukas ng partikular na issue kaugnay ng impeachment court sa plenary session. Ito ay matapos sabihin ni Senador Risa Ontiveros na lahat ng mga usapin sa impeachment case ay dapat pag-usapan sa loob ng impeachment court. Habang sinabi naman ni Senador Panfilo Ping Lacson na trabaho ng prosecution at depensa ang paghahain ng motion at pleadings na may kinalaman sa impeachment case. Opinion niya yan. Opinion niya yan. Because nasa rules naman namin na pwedeng isettle ng Senado yung jurisdiction before mag-convene ng impeachment court. Pwede naman namin isettle yung case itself.
Ella, sinabi rin ni Senador Bato de la Rosa na asahan na sa July 29 ay kanyang ipipresenta itong sa plenaryo, itong usapin nga ng kaugnay ng jurisdiction sa impeachment case. At anya ay tatayuan at pagdedebatihan nila ang usaping ito sa gitna ng pahayag ng ilang senador na hindi sang-ayon sa planong ito ni Senador de la Rosa. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Diba? Oo, sana kampihan ha. Dahil alam naman natin, ayaw na ng nakararami, ayaw din ng sambayang Pilipino, at sana yung motion ni Senador Bato na hindi na matuloyan at wala ng jurisdiction sa 28th Congress, kampihan ng mga senador. Yung mga maka-BP Sara at mga Duterte. Usapin ngayon. Ito na. Ang lakas niyong bumira kay BP Sara. Confidential fund. Diba? Ano daw ang ginawa ng pera ng bayan ni BP Sara? Ito, ipaliwanag mo ngayon. Alam nyo, masarap kung pwede lang sana mumurahin na kayo dito harap-harapan. Ang galing nyo, gumawa ng kwento. Ito, paano nyo mapapaliwanag to? Ngayon, mga kasama, sa mapapanood nyo rito, lalong-lalo na sa Maynila, District 3. Inikot na ho yung lugar nyo para imbestigahan kung ano-ano yung proyekto na pinaggagawa nyo. Anak ng tipaklong, puro sidewalk. Pare-parehas ng muka. Meron pa ongoing construction, hindi pa ata natuloy. Baka kinulang sa pondo, sabi ni Aling Ledesma. Pero kung makikita nyo, Senador, si General Sukat, talagang, kilala nyo to. Si General Sukat, kilala nyo ba ito? Kilala nyo. Papakilala ko sa inyo kung sino si General Sukat ng Maynila. Siya lang naman yung taong talagang pag-clearing. Nag-trending yan nung panahon ni Tatay Digong. Tandem niya, yung mga magagaling. Lalo na sa pangunguna ng Yorme ng Maynila. Ipapakilala ko sa inyo kung sino at paano niya balasahin itong anong pangalan yung District 3 na malakas bumira kay BP Sara. Ngayon, pakinggan mo to wow. Hindi ko malaman ano yung banat nila kay BP Sara. Overprice. Bakit ngayon? Imbestiga mo yung sarili mo. 19 million yun. Yan na ha. Yan ang sinasabi natin. 19 million ang usapin. Ang problema, bumalandra ka ng kung ano-anong proyekto. Akala mo, siguro, tuwan-tuwa ang mga kababayan mo sa'yo. Hindi mo alam, asar na asar dahil dito sa pinagagawa mo. Ito. Barangay Hall na 4th story. Yung ilang milyon yun, no? 19? 19 million. Para mapanggit ko lang. Barangay 313. 313, oo. Hindi ko malaman ano yung banat nila kay BP Sara. Ito yan. Ipapakita ko sa inyo. Saan ba yun? Ito yan Ayun, panay banat nga nila. Sige. Kung banata nila, di ba? Yung mga squad room, banata nila. Overprice. Bakit ngayon? Imbestiga mo yung sarili mo. 19 million yun. Durog. Diba? Hindi na kayo naawa sa tao. Kayo nagpapalamig. Yung mga chairman doon Chairman, agawa. Basta yung nandun. Nagpapalamig kayo. Yung nasa likod, nahihirapan yung mga estudyante. Ganyan kagaling si General Sukat. Kita nyo mantakin nyo General Sukat, bakbakan mo yan. Lalo na yung Durobo ng Maynila. Ikutin mo yung mga distrito niyan. Lalong-lalo na yung mga, sa bagay, 3 naman yung bumibira kay BP Sara Diba? Nagtulong-tulong sila. Ngayon, ikaw ang saksi. Kung paano durubuhin, kita nyo si General Sukat, pinatibag. Sa utos ni Yorme, ayan, umaksyon si General Sukat. Tibag! Tinibag! Paano natin nasabing tinibag? Tuloy muna natin to. Init na init. Kayo, lamig na lamig. Hindi pa kayo manigas. Yan. Anong breed yun? Anong breed na aso? Pitbull.
Di ba, ang tapang niya sa Quadcom eh. Pati si Sara, titira. Kala nyo, wala kayong bike putik. O ngayon, tignan mo. Yung ginawa nyo, tama ba yun? Yeah. Walang building permit, walang DPWS. Di ba, itinayo nyo sa kalsada. Dalawang metro. Dalawang metro. Four-story. Tigas na mukha nyo, uy. Tigas na mukha nyo. Yari kayo. General Sukat is back. Ako na to si Jen, ganito to. Ganyan yan, ako. Diba kawawa eh, di ba? Ginigiba na ngayon yun, nando kami sa 4 story. Tuwan-tuwa yung mga bata. Mahahangina na sila. No. Ngayon eh, sila lang eh. Alam mo pag lumindol doon, baka mamaya madamay pa yung eskwelahan. Tama. Masyadong makitid dyan eh. Ito siya. Ayan na, konti na lang. Mga ganon eh, no? Ha? Grabe din. Kasama, konti na lang. Ganyan yung aksyon. At saka yung meron nag-comment kay Yorme, ito yung penso, kita nyo. Ayun yung penso. Lalakihan ko ha. May barikada. Wala naman mong problema. Ha? May barikada. Kaya doon sa, salamat din sa nag-inform, no? Salamat din sa'yo. At hindi lang dyan nagtatapos ang problema, mga kasama. Oo. Ano na naman na ito? Nakita doon sa distrito na naman ito ni Aw-Aw. Meron na naman. Ongoing. Parehas na may sidewalk. 2 metro. Pinatayuan ng 10th floor. Diyos ko po. Grabe. Ibang klase kayo tumirada. Durobo kung durobo. Sinagasaan nyo yung gobyerno. Bakit? Hindi ba gobyerno yan yung sidewalk na yan? Tapos pinagawan nyo. Obstruction ang tawag dyan. Ngayon, maghintay kayo. Baka patibag din yan ni Yorme. At si General Sukat din ang bibira dyan. Gusto nyo makita kung ano na naman to? Pasok natin ha. Ano yan? Tipin nyo ha. Ganyan-ganyan no. Magandang umaga po. Sige ha. Nyo, no? Pondo, pera ng taong bayan. Tignan nyo yung anong nangyayari. Tignan nyo yung sasakyan na halos nasakop na yung kabilang lane dahil alanganin siya dumaan dito sa pinatayong, di mo ba alam kung ano yan eh. Para saan yan eh. Anong purpose yan eh. Kung ikaw ay nag-iisip, kung alam mo at matino ang pag-iisip mo, dapat sana ginawa mo, bumili ka ng lupa para doon mo patayuan. May mabibili ka naman na 2 million eh. Halaga. Doon mo sana pinatayo yan. Kaso sayang daw yung 2 million, ano? May perahe na lang, sabi ni Aling Ledesma. Diba? Ito po yung mga binabagit sa atin sa mga comment ng mga kababayan natin na malaking barangay hall to eh. Ang pagkakaalam ko yung second floor binanggit sa atin na parang daycare. Tapos yung baba parang may mga burulan sa barangay. Ang pero matagal ko na nakita ito, mag-iisang taon na. Mainit pa naman yung issue sa barangay. Ito, dinaanan ko na po yung mga request po ninyo. Yung mga request po ninyo, ayan, ginunan ko na. Paano ngayon to? Nakatayo na to. Ipatibag uli yan. Ipatibag uli yan kasi wala akong permit yan eh. At saka sidewalk yan. So ngayon, ang mananagot dyan,
dapat siya ang humarap doon sa sa COA. Harapin niya yan. Para alam niya yung mga ginawa niya pandudorobo. Di ba? Meron hong balita. Handa si Bibi Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang balita ngayon. Ano sagot niya rito? Gusto kong ipakita sa inyo mga kasama na ito pasok natin ito maya-maya. Ito na. Ngayon na. Pasok natin. Handa na si Bibi Sara. Ito, balita ito pasok. Samantala, OBP giniit na handa si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial. Magbabalita si Mads Villar Moratilio. Mads. Yes, Wedge, handa at sabik umano si Vice President Sara Duterte na humarap sa impeachment trial sa oras na magsimula na ito. Yan ang iginiit ni Attorney Ruth Castelo ang tagapagsalita ng Office of the Vice President. Kasunod na rin ng SWS survey na nagsasabi na 66% ng respondents ay dapat umanong harapin ng Vice Presidente ang impeachment laban sa kanya. Pero paliwanag ni Castelo, may mga legal na strategy ang mga abogado ni VP Sara. Noon pa man, sinabi na niya ni VP Sara na ipinauubayan na niya sa kanyang mga abogado kung paano ang magiging strategy sa kaso. Gita ni Castelo, hintayin na lang ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa mga petisyong kung may question sa validity ng reklamo. Balik sa New John Wedge. Diba? Handa. Matagal lang handa si Bibi Sara. Pinaghandaan niya. Tsaka wala naman talagang matinding ebidensya na nandurobo si Bibi Sara. Puro aligasyon lang nila yan. Dahil gusto lang masira ang pangalan. At ma-disqualified. At hindi na makatakbo. At makuha nila ang kanilang mga pangarap na mga maging Pangulo ng Pilipinas. Pero hindi yan na magtatagumpay. Alam naman ng mga, sabi nga, ang masasama, hindi magtatagumpay. Diba? Alam yan ng mga taga-Visayas, Mindanao, Cebu. Malaki ang pagtitiwala nila dito sa mga Duterte. Ito lang, hindi natin maintindihan. Ayaw nila magsitigil. Puro impeachment. Ganun lang ang puro balita. Impeachment. Ayaw niyong pakinggan yung sinasabi ng COA. Yan ang mga katunayan mayroon pa bang ingay patungkol dito sa parang distraction lang yan. Ano nangyari doon kay Alias Rene? May balita na ho ba kayo? Ilang araw na ho. Wala kayo narinig na boses ngayon. At ilang araw na rin, yung senadora ay hindi na rin, wala na rin siyang salita. Bakit? Na-distract na kasi yung isang pakulo nila. Hindi umabra nakasuhan lang yung mga vloggers. Pero si Alias Rene, hindi mo na makita. Nagsasalita pa ba? Hindi natin alam baka may continuation yan. Sabi ni Aling Ledesma. Baka mamaya makita rin natin magsalita sa mga susunod na araw. Di ba? Ano ang hangad nila sa 2028? Sige nga, isipin nyo. Bakit sila ganyan ng ganyan? Tsaka bakit? Marami kasing katanungan. Meron daw nananahimik. Meron daw parang ginamit na naman. Ando na ho tayo. Ando na tayo sa punto na yon. Hindi nyo pa rin ba nakuha? Kaya nga, nasa inyong desisyon yun Yung 2+2, kayo ang magdidesisyon. Nasaktan na naman kayo. Ako, hindi ko binoto yan. Pinakita ko sa inyo rito. Ang binoto ko, yung in-endorse ni Tatay Digong. Sinama ko sa vlog ko yun, pati yung resibo. Yung ballot box na picturean ko. Andito pa ata kaya huwag kayo masyado magdamdam. Kung hindi nyo binoto yung nanggamit, wala kayong magagawa. Andito ba? Ito pa nga, Sige, pakita ko sa inyo. Para party list to Kaya, huwag kayo masyadong, hindi nyo binoto, okay lang sa inyo, hindi nyo binoto kung kayo ay binoto nyo, nasaktan kayo, si Kerubin, number 52, andito, isa-isahin ko ang mga binoto ko, si Atty. Jimmy Bondok, number 20, number 10, number 22, Senador De La Rosa, ayan para kung mapapakita sa inyo. Kita ba? Hindi. Share ko na lang. Kaya wait lang Wait lang Para naman tayo. Hindi tayo masabing fake news. Kasi yung iba nagagalit kasi hindi raw nakikitang kumikilos
Parang ganun ang sabi. Parang, asa na ba? Wala pa tayong maramdaman. Oo. Eh, hindi pa kasi hindi pa kasi. Ang sabi doon, hindi pa masyadong, ay papasok ko to para makita natin. Paano ba ayusin to? Oo. Ito na lang para mas maganda. Sino yung binoto ko? Image. Ay, mali. Plus share screen. Yun. Diba? Sino binoto ko? Nababasa nyo ba? Ayan wala ka makikitang dyan. Number 10, Jimmy Bondok. Number 22, De La Rosa. Bongo. Number 31, Honasan. Number 34, Lambino. Number 38, Marcoleta. Number 42, Mata. Number 52, Kirubin. Number 56, Rodriguez, Tony Wick. Number 58, Salvador. Kaya hindi ako masyado nasasaktan. Doon naman sa mga bumoto, talaga masasaktan kayo kasi hahanapin nyo Hahanapin nyo siya. Although nakita naman siya sa dahig, pero yung iba, masyadong ini-expect na kailangan kumilos na raw. Alam nyo naman, ang mga bagay-bagay hindi masyado minabadali. Kasi hindi pa sila nakakapagsimula. Sa July 28 pa, pinaka nila. Hindi pa sa ngayon. No? Abangan natin sa July 28, July 29, kung ano yung mga bagay-bagay na dapat nating abangan. Kaya wag kayo masyadong nagmamadali. Malay nyo, meron silang boses at yung nag-expect masyado doon sa babae, yung kaibigan ni Bibi Sara, kasi Ate Amy, sinasabi nila, hindi pa naman na oras. No? Malay nyo sa 28, 29, 30, August, magsimula na sila. Yan, kung mabot sa video natin to hanggang sa muli, pakilike and share ng video. Bye-bye!